What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2671 hanggang 2675. Madilim na hangganan ng kagubatan. Nang dumating si Aaron dito, mas malinaw niyang naramdaman ang pagkakaroon ng linlong at ang kapangyarihan nito. Sa katunayan, ang Aaron ay walang tiwala sa paggamit ng mga natural na sakuna upang harapin si Linlong. Hindi niya alam kung ang kapangyarihan ng mga natural na kalamidad ay maaaring seryosong makapinsala kay Linlong. Ngunit sa kawalan ng iba pang mga paraan, maaari lamang niyang subukan at samantalahin ang katotohanan na ang lakas ni Linlong ay hindi pa nakakabawi sa sukdulan nito. God bless me, sana safe na this time. Aaron, na hindi kailanman naniniwala sa teorya ng mga Diyos at multo, ay hindi maaaring makatulong sa palihim na manalangin. Bagamat may lakas siya ng loob na harapin ang panganib, hindi ito nangangahulugan na handa siyang harapin ang kamatayan. Sa tuwing naiisip niya sina Ivory at Hanayan, si Aaron ay napaka-persigido sa pamumuhay, dahil hindi niya maaaring iwanan ang responsibilidad ng mag-ina, mag-asawa, at kailangan niyang pasanin ito. Paghakbang sa madilim na kagubatan, isang malakas na hininga ang nagkulong sa kanya sa oras. Hindi ko inaasahan na mamamatay ka ng ganoon kaaga. Muling umabot sa pandinig ni Aaron ang boses ni Linlong. Ang mukha ni Aaron ay parang hamog na nagyelo, naglalakad sa direksyon ng bundok ng Xuanyuan. Sa daan, marami siyang nakilalang kakaibang hayop, ngunit nang hindi itago ng Aaron ang kanyang lakas, pinili nilang iwasan ang Aaron at hindi nang ahas na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa Aaron. Ang mga kakaibang hayop ay gustong kumain ng tao, ngunit mayroon din silang mas mataas na katalinuhan kaysa sa ibang mga hayop. Alam nila kung sino ang maaaring gamitin bilang pagkain at kung sino ang maaaring magdulot ng banta sa kanila. Sa maikling panahon, maraming kakaibang hayop ang sumunod sa Aaron, naghahanap ng mga pagkakataon. Marami sa kanila ay wala sa anumang talaan ng mundo ng Xuanyuan. Pagkatapos ng lahat, ang misteryo ng madilim na kagubatan ay hindi maaaring tuklasin kahit na ang malakas sa matinding dibisyon. Sa makatuwid, walang nakakaalam kung gaano karaming mga uri ng kakaibang hayop ang nakatago dito. Sa parami ng parami na mga halimaw na sumusunod, ang Aaron ay tila may hukbo sa likuran niya. Gayunpaman, hindi ito nakakatakot sa Aaron. Sa madilim na kagubatan, si Linlong lamang ang kanyang kalaban. Itong mga halimaw na hindi makaabot sa entablado ay hindi sapat para matakot. Anak, tulungan mo akong alisin ang mga bagay na ito. Sabi ng Aaron. Ang Red-Eye Jade Python ay gumagalaw sa pagkakasunod-sunod. Kapag ipinakita nito ang tunay na katawan nito, ang mga sumusunod na hayop ay nagmamadali at tumakas sa lahat ng direksyon. Ang eksena ay partikular na kamangha-mangha. Red mata magpapagod python bibig dumura pulang sulat, ay hindi bumalik sa Aaron braso, ngunit lamang maglakad sa Aaron gilid. Maliit na bagay, kung mamamatay ako dito ngayon, maaari kang tumakbo hanggat maaari. Sinabi ni Aaron sa Red-Eye Jade Python. Ang Red-Eye Jade na si Python ay naglabas ng pulang sulat, isang mapanuksong tingin, halatang hindi nasisiyahan sa pagkakaayos ng Aaron. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay hindi maaaring makatulong ngunit maawa sa Aaron.
Kung ang Red-Eye Jade Python ay maaaring direktang makipag-usap kay Linlong, ito ay magiging mas maginhawa, at ang Aaron ay maaari ding malaman ang lahat ng mga saloobin ng Red-Eye Jade Python. Nakakalungkot lang na ang kaharian ng Red-Eye Jade Python ay ibang-iba sa Linlong kaya imposible itong magsalita. Habang papalapit ng papalapit ang distansya mula sa bundok ng Xuanyuan, lumalakas at lumalakas ang hininga ni Linlong. Aaron unconsciously bumagal ang kanyang lakad. Naramdaman niya ang lakas ni Linlong noong nasa Huanglong Hall siya noon, ngunit halatang mas malakas ito ngayon. Mukhang marami ka nang nakabawi. Sabi ng Aaron. Ang kakayahan ni Linlong ay madaling makontrol ang buong madilim na kagubatan, kaya Aaron kahit nasa kaso ng walang sinasadya. Boses, malinaw pa rin itong naririnig. Kung alam mo, bakit hindi ka tumakas? Curious na tanong ni Linlong. Nandito ako para patayin ka. Bakit tumakbo? Tanong ni Aaron. Linlong ay nagpapakita ng isang pagsabog ng mayabang na pagtawa, patayin ito. Xuanyuan mundo ng mga basura. Kahit na nais na patayin ito ay hindi isang biro. Ang lakas nito ay matagal nang lampas sa saklaw ng mundo ng Xuanyuan. Paanong may pumatay sa kanya dito? Walang sino man ang maaaring magbanta dito maliban kung ito ay mula sa ibang mundo. Boy, do you mean to amuse me when you talk such big words? Kung ganoon, aaminin kong nagtagumpay ka. Matagal na hinamak ni Lin ang pagngisi. Hindi nagbabago ang mukha ni Han Sanchen. Alam niyang tatawanan ang ganitong kasabihan, pero iyon ang pakay niya. Nagsasabi lang siya ng totoo. Big talk. I advise you to be careful, or you will be too late to repent if you die in my hands. Malamig na sabi ni Aaron. Sa ilang salita, gusto mo bang bigyang pansin kita? Kung ituring kita bilang kalaban ko, ito ay isang insulto sa akin, sabi ni Linlong. Ang ganitong uri ng pagpapababa ng halaga ay hindi nawalan ng kumpiyansa sa Aaron, ngunit sa simula, wala siyang tiwala sa sarili. Dumating siya sa madilim na kagubatan na may subok na saloobin. Bakit ka pumunta sa mundo ng Xuanyuan dahil masyadong mababa ang iyong lakas at ayaw mong sumuko sa iba, kaya pumunta ka sa mundo ng Xuanyuan para mangibabaw? Tanong ni Han, dahil si Linlong ay isang nilalang sa mas mataas na mundo, dapat may dahilan kung bakit ito lumilitaw sa mundo ng Xuanyuan. Marahil ito ay isang katangian ng pagiging isang ulo ng manok kaysa sa isang buntot ng phoenix, ngunit ipinapakita din nito na sa lakas ni Linlong, siya ay isang mahinang tao lamang sa mundong iyon, na ginagawang hindi maisip ni Aaron kung anong uri ng mga eksperto ang mayroon. Kailangan ko ba ng dahilan para pumunta sa ganoong karumal-dumal na lugar kung kailan ko gusto? Sabi ni Linlong, pero bakit mo gustong gawin ito? Ang kapaligiran ng paglilinang dito ay hindi dapat tumulong sa iyo upang mapabuti ang iyong lakas. Handa kang pumunta dito sa kapinsalaan ng iyong sariling kaharian. Dahil ba masyado kang nabuli sa mundong iyon, o dahil mayroon kang napakalakas na kaaway kaya kailangan mong sumilong sa mundo ng Xuanyuan? 3,000 ang nagsabi nito sa tono ng pagtatanong. Si Red-Eye Jade Python ay nakikinig at nanginginig. Ang ganitong uri ng pananalita ay sadyang nagpapasigla kay Linlong. Kapag nagalit si Linlong, maaari niyang patayin si Aaron ng 3,000 ng direkta. Bakit niya sinasabi ang mga salitang ito, boy? Itong mga salitang ito, gusto mo akong magalit. Sabi ni Linlong light, walang mood fluctuations. Pero mas kalmado ito, mas alam ng Aaron na nagtatakip ito, hindi kita magagalit. Gusto ko lang subukan. Hindi mo ba kayang umalis sa bundok ng Xuanyuan ngayon? Nakangiting sabi ni Aaron, sa lakas mo, paano mo hahayaan ang iba na insultuhan ka ng ganito? Ngunit hindi mo ako pinatay dahil hindi ka makakaalis sa bundok ng Xuanyuan. Kung aalis ka, anong gagawin mo? Curious na sabi ni Aaron. Sa katunayan, natuklasan ni Aaron ang problemang ito sa sandaling pumasok siya sa madilim na kagubatan. Hindi agad nagpakita si Linlong. Ito ay isang napakakakaibang bagay. Kung tutuusin, gusto niyang magpakamatay. Ngayon ang pagkakataon ay inilagay sa harap ni Linlong, ngunit hindi siya nagsimula. Kaya't si Aaron ay gumawa ng matapang na hula, at sadyang ikinagalit si Linlong, upang kumpirmahin ang kanyang hula. Napatunayan ng mga katotohanan na tama ang hula niya. Bagamat hindi niya alam ang dahilan, malamang na hindi nakaalis si Linlong sa bundok ng Xuanyuan sa ilang kadahilanan, marahil dahil sa pagbawi ng lakas nito. Ito ay napakagandang balita para sa Aaron. Gusto niyang harapin si Linlong ng may natural na kalamidad. Kung gustong tumakas ni Linlong, hindi ito dapat maging mahirap.
Ngunit kung hindi ito makaalis sa bundok ng Xuanyuan, mas madali itong magtagumpay. Anak, bakit ganyan ang tingin mo? Tanong ni Linlong. Nang marinig ang pangungusap na ito, ang mukha ni Aaron ay nagpakita ng isang mahinang ngiti. Kung 80% lang siyang sigurado na hindi makakaalis si Linlong ngayon ay 100% na siyang sigurado. Kung hinding-hindi magtatanong si Linlong ng ganoong kalokohan. Inaasahan ko ang mga bagay tulad ng isang Diyos. Paano ako nahihirapan sa maliit na bagay na ito? Nakangiting sabi ni Aaron. Kahit hindi ako makaalis sa bundok ng Xuanyuan, kaya pa rin kitang patayin. Huwag kang maglaro sa harap ko. Sabihin mo sa akin kung paano mo nalaman. Matigas na sabi ni Linlong. Sinabi ni Aaron, sabihin mo, hahayaan mo akong mamatay ng mas masaya, tama. Napakatalino mo. Kahit patay na kayong lahat, maaaring mabilis o masakit ang proseso. Maaari kang pumili, sabi ni Lin. Ito na talaga ang pinakamalakas na kalaban na nakilala ni Aaron, kaya wala siyang tiwala na harapin si Linlong. Gayunpaman, hindi tatanggapin ng Aaron ang kamatayan. Kahit na ito ay sapat na malakas upang sirain ang langit at ang lupa, Aaron ay hindi kailanman maghihintay na mamatay. Patuloy na pumunta sa direksyon ng bundok ng Xuanyuan, sa lalong madaling panahon, lilito ang bundok ng Xuanyuan sa harap ng Aaron. Gaya ng sinasabi, tinitingnan ang bundok na tumatakbong patay na kabayo, bagamat nakita na natin ang bundok ng Xuanyuan, ngunit sa katunayan ay mayroon pa ring mahaba, distansya. Ngunit kahit na, kapag nakita ni Aaron ang Linlong sa bundok ng Xuanyuan, magugulat pa rin siya. Ang katawan nito ay halos kasing laki ng buong bundok. Sa mata, ito ay higit sa 100 zang ang haba, marahil ay mas pinalaking. Ang buong bundok ng Xuanyuan Mountain ay halatang napakaliit sa ilalim ng pananakop nito, na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng visual illusion. Madaling hindi maintindihan na ang bundok ng Xuanyuan ay hindi malaki. Little fellow, you have the courage to fight it, and you are not dead. You are lucky. Napabuntong hininga si Hansani sa Red-Eye Jade Python. Noong una niyang makita ang Red-Eye Jade Python, iniisip pa rin ni Aaron kung anong klaseng nilalang iyon at kung paano ito makakasakit. Ngayon ay tila hindi madali para sa Red-Eye Jade Python na mabuhay. Hindi ko inasahan na ang maliit na bagay na ito ay iyong kakaibang hayop. Tumakas ito sa simula, ngunit nagugutom ako sa buong araw. Biglang sabi ni Linlong. Nagulat ito sa Red-Eye Jade Python. Ito lamang ang gumamit ng ibang hayop bilang pagkain. Kailan ito naging pagkain? Ngunit ito ang sinabi ni Linlong, at hindi ito mapabulaanan ng pulang mata na Jade Python. Ganyan ka talaga. Aaron habang nakatingin kay Lin, biglang bumulalas ng sabihin. Tulad ng ano? Tanong ni Linlong. Ang tinatawag na pagkakahawig ng Aaron ay halos kapareho ng imahe ng dragon na kumalat sa lupa. Kung tutuusin, sa mundo, ang dragon ay isa lamang maalamat na nilalang, at wala pa talagang nakakita nito. Ang ilang mga eksperto ay nag-iisip pa nga na ang imahe ng dragon ay guni-guni lamang ng mga sinaunang tao, at walang ganoong nilalang sa mundo. Dati nang interesado si Han Sanchentong tungkol dito, ngunit palagi siyang naniniwala na talagang umiral ang dragon, dahil ang mga larawang kumakalat mula sa kanya ay totoong-totoo kahit sa mga detalye. Kung ang isang tao ay hindi nakita ito ng kanyang sariling mga mata, paano niya maiiwan ang mga totoong detalye? Ngayon ay tila hindi lubos na kapanipaniwala ang mga salita ng ilang eksperto. Itinatanggi nila ang hindi nila nakita. Iniisip nila na kung hindi nila nakita, ang mundo ay hindi iiral. Ang makitid na ideyang ito ay lubos na mayabang. Tulad ng isang maalamat na nilalang sa aking mundo, tinatawag din silang mga dragon. Sabi ni Aaron, ang malaking ulo ni Linlong sa tuktok ng bundok ay biglang umangat. Dahil sa mahusay na paggalaw, nahulog ang talk ng bundok ng Xuanyuan at gumawa ng malakas na ingay. Hindi ka taga Xuanyuan World. Gulat na tanong ni Linlong kay Aaron. Sa pagtingin sa hitsura nito, alam ni Aaron na hindi naintindihan ni Linlong ang kanyang mga salita. Baka nag-iilusyon siya na galing din siya sa mas mataas na mundo. Papayagan ka bang magmula sa ibang mundo, at hindi ako papayagang magmula sa ibang mundo? Sabi ng Aaron. Sa unang pagkakataon, may kaunting takot si Linlong sa Aaron. Nang hindi nalalaman ang mga detalye ng Aaron, malamang na itago ng Aaron ang kanyang tunay na lakas, tulad nito. Kung ganoon ang kaso, hindi kalaban ni Aaron ang maaari niyang hamakin. Saan ka nagmula?
Tanong ni Linlong. Nakakatakot. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na matawa. Waste counselor talaga siya. Sa isa o dalawang salita, nagsimula siyang matakot. Hindi ko talaga alam kung anong klase si Linlong sa higher world. Ngunit ang Aaron ay hindi nawala. Kahit tagapayo lang si Linlong, hindi niya ito kayang harapin. Hindi niya hahamakin si Linlong dahil dito, gusto mo bang makita ang tunay kong lakas? Tanong ni Aaron. Biglang nagkaroon ng hindi kilalang premonition si Linlong. Sa kasamaang palad, hindi siya makakaalis sa bundok ng Xuanyuan. Kung hindi, ang kanyang unang pag-iisip ay humantong na sa kanya upang tumakas. Sa isang mas mataas na antas ng mundo, si Linlong ay isang bundok lamang na may mga pinakamababang antas ng lakas dahil dito, bigla itong nagkaroon ng kaunting takot sa Aaron, dahil kung ang Aaron ay nanggaling sa mundong iyon, ang pinakamababang antas na nilalang na ito ay hindi dapat maging kalaban ni Aaron. Huwag kang magpahangin sa harap ko, Lin, sabi ni Long. Sa oras na ito, hindi na sinasadya ni Aaron ang sarili niyang hininga dahil gusto niyang gamitin ang mga natural na sakuna para harapin si Linlong, mas lalong gumaganda ang lakas ni Linlong 3,000 na mas mahirap sa pakikitungo kay Linlong dahil sa dahilan ng hindi na pagpigil sa paghinga, ang sakuna ay lumitaw muli sa madilim na kagubatan, may mga madilim na ulap at kulog na tumangala sa langit na may ilang pagdududa sinasalamin kung ano ang nangyayari, hindi ba ito isang natural na sakuna? Nagnanakaw ang lalaking ito. Katawa-tawa yan. Yun ba talaga ang lakas niya? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!